Noong kabataan ng mama ko bilang paramedic, nagtrabaho siya sa isang ospital na matatagpuan sa kabundukan ng hilagang bahagi ng New Jersey. Karaniwan, kapag naiisip ng mga tao ang New Jersey, naiisip nila ang mga lugar na nakapalibot sa New York City, kung saan matatagpuan ang malalawak na urbanong kalsada at mga maliwanag na suburb. Sa totoo lang, ang buong estado ay medyo matao. Ngunit, may mga madilim at liblib na bahagi ng estado na magtatanong ka kung gaano kaya karami ang mga tao roon. Maiisip mo kung anong mga lihim ang maaaring itago sa mga puno sa lugar na iyon, malayo sa mga ilaw at seguridad ng lungsod. Ang ospital na pinagtatrabahuhan ng mama ko noon ay, at hanggang ngayon, medyo maliit. Dalawa lamang ang aktwal na mga gusali ng ospital na may emergency room na malapit sa mga suburb. Ngunit, inaasahan ang mga paramedic na maglingkod sa malalawak na rural na lugar sa hilaga na may kasing bilis at kalidad ng pangangalaga tulad ng mga lugar na nasa paligid mismo ng mga ospital. Ang mga paramedic ay lubos na mapamahiin. Nakakagulat kung gaano karaming tao ang hindi maniniwala sa akin tungkol sa bagay na ito. Hindi imposible. Masyado silang rasyonal, matalino at kalmado sa krisis para maniwala sa pamahiin. May ilan pang makikipagtalo sa akin ng matagal na para bang hindi ko alam ang sinasabi ko. Ako, na isang EMT mismo, na may 4 na henerasyon ng mga propesyonal sa medikal na emerhensya sa aking pamilya. Ang parehong mga magulang ko ay dekadang nagtrabaho bilang paramedic. At marami pang ibang kamag-anak ang nagtatrabaho sa ospital o ambulansya. At iniisip nilang hindi ko alam ang tungkol dito. Hindi ito usapin ng kredibilidad. Hindi sila nag-aalinlangan sa aking kaalaman pagdating sa tunay na medikal na emerhensya. Pero kapag usapang pamahiin, hindi nila matanggap ang sinasabi ko. Siguro ay hindi nila gustong isipin na ang mga paramedic ay mapamahiin. Ayaw nilang maisip na isang araw, nasa likod sila ng ambulansya, umaasa sa isang taong naniniwala sa mga multo. Ayaw nilang isiping ang taong inaasahan nilang magligtas sa kanila ay nag-aalala tungkol sa isang pusang itim na tumawid sa daan o sa bilog na buwan sa kalangitan. Kaya hinahayaan ko na lang. Pero para sa kaalaman mo, may ilang paramedic na iniiwasang pumasok tuwing kabilugan ng buwan. Pinalaki ako ng mga magulang kong may kasamang EMS folklore. Huwag mong sasabihin ang salitang Q kapag nasa shift ka. Ang full moon ay laging abala para sa kanila. Huwag kang magbabasa o matutulog ng kampante sa duty dahil siguradong magkakaroon ka ng sunod-sunod na tawag. Kailangan mong matulog na suot ang iyong sapatos at may stethoscope sa leeg. At maswerte ka kung magigising ka na lang na tapos na ang shift mo. Kung may naubos kang supply at hindi mo agad ni-restock, siguradong kakailanganin mo ito sa susunod mong tawag. At huwag na huwag kang kakain sa isang restaurant habang naka-duty. Hindi mo matatapos ang order mo bago ka tawagin para sa isang emerhensya. Hindi naman nila intensyong takutin kami sa mga pamahiing ito. Pero may ibang mga kwento na talagang kinatakutan namin. Tinawag namin itong Little White Coffin Stories. Parang mga orihinal na kwento ng Grimm's Fairy Tales. Madilim at minsan ay nakakakilabot, ngunit may mahalagang leksyon. Itinuturo nito ang pinakamahalagang patakaran na dapat sundin. Huwag kang babaliktad sa monkey bars. Huwag kang tatalon mula sa isang bato patungo sa isa pa. Huwag kang magbibisikleta ng mag-isa sa labas ng subdivision. Lumayo ka sa mga gulong at likuran ng school bus. Walang matitigas na candy hanggang mas matanda ka na. Huwag kang magsusuot ng heelys. Huwag kang bibili ng bouncy ball mula sa bubblegum machine. At kapag nagtanong kami kung bakit, marahan ngunit matatag na ipapaliwanag ng aming ina. Dahil may bata akong naalagaan noon na hindi nakinig. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Kailangan bumili ng nanay nila ng maliit na puting kabaong para sa kanila. Nakakatakot, oo.
Pero hindi ako nagtangkang lunukin ng isang bouncy ball at hindi ako lumabas ng subdivision ng mag-isa. At sa paglipas ng panahon, lumawak ang mga kwento ng Little White Coffin. Naging babala ito tungkol sa panganib ng paglalakad mag-isa sa gabi. Tungkol sa mga bangin sa kakahuyan na madulas at delikado. Tungkol sa mga droga na nakita nila sa kanilang trabaho. Naalala ko isang gabi noong nasa high school pa ako. Dumating si mama ng aligaga. Agad akong tinanong kung may mga kaibigan akong nag-aaya sa akin sa mga party. Hindi siya kumalma hanggat hindi ko siya napapayapang, hindi ako ganoon kasosyal. Akala niya, damo lang ang tinira niya. Pero may halong mas malala ngayon, sabi ni mama, nanginginig. 5 beses ko siyang ni-revive bago bumalik ang pulso. Kinabukasan, tahimik kong tinignan ang attendance sa klase. Nag-aabang kung may pangalang hindi tatawagin. Lalo pang dumami ang mga kwento ng maging EMT ako. Para bang handa na akong marinig ang mga mas malalalim na sikreto ng aming propesyon. At nang sabihin ni mama na may isa pang kwento siyang hindi sinabi noon dahil masyadong nakakatakot, kinabahan ako. Ayokong sabihin ito sa'yo noon. Natakot akong baka hindi ka lumapit sa ospital pagkatapos mong marinig ito, sabi niya. Pero matanda na ako at ito ang kwento niya. Kaya, parang mga alitap-tap na naghanap ng abandonadong bahay. Ang ospital ay nagkakaroon ng ugali na magrenta ng mga lumang, hindi ginagamit na medical complex para gamitin ng kanilang mga paramedic bilang kanilang mga kwarto habang naka-duty. Sa pamamagitan ng pagtataguyod sa kanila ng malayo sa mga pangunahing gusali. Nakakayanan ng ospital na palawakin ang saklaw nito sa hilagang bahagi ng New Jersey. Dito natagpuan ng mama ko ang kanyang sarili na gumugugol ng mahahabang gabi sa isang bakanteng ospital sa Mina. Mag-isa maliban sa kanyang mga kasama sa crew at ang ingay ng mga kagubatan na nakapalibot sa maliit na gusali. Para sa mga dahilan ng gastusin, pinili ng ospital na iwanang hindi nagagamit ang ibang bahagi ng pasilidad. Pinanatili ang isang maliit na opisina para magamit ng crew. Bagamat kumpleto ang mga gamit tulad ng mga kama, lazy boys, microwave, refrigerator, at madaling access sa isang pribadong banyo. Hindi nakatulong ang maliwanag na ilaw ng mga ilaw na idinagdag upang maalis ang pakiramdam na para bang nakakagambala sila sa isang lugar na matagal nang walang buhay. At marahil ay mas mabuting hindi na muling magamit. Ngunit, kailangan muli ang lumang ospital upang magbigay ng tulong sa komunidad. May mga ulat mula sa mga lokal na may mga nagtatangkang pumasok sa halos abandonadong gusali. Kaya't kumuha sila ng mga gwardiya para magpatrolya sa lugar at tiyakin na makakabalik ang mga paramedic sa kanilang mga kwarto nang walang takot. Ang mga gwardiya ay patuloy na nag-iikot sa buong gusali sa araw. Nagmamasid para sa mga nag-uusisa o mga posibleng squatters. Nagsimula silang patagilid na magpatrolya sa buong gusali, pati na rin sa gabi, sa isang magiting na pagsisikap na tiyakin ang kaligtasan ng mga paramedic. Subalit, tinanggihan ng mga paramedic na ito ang ideya sa kanilang unang gabi sa ospital. Ang mga gwardiya na may mabuting layunin ay nagningning ng maliliwanag nilang flashlight sa mga mukha ng mga mediko sa duty. Ginising sila at nagbigay daan sa mga salitang hindi maganda bilang pagpapahayag ng kanilang hindi kasiyahan. Kaya, iniwan nila ang mga paramedic na mag-isa. Makikita ng mama ko ang mga gwardiya na nag-iikot sa paligid ng gusali gamit ang kanilang mga sasakyan at ang mga maliliwanag nilang flashlight na tinitingnan ang ibang mga kwarto. Ngunit iniiwasan nilang dumaan sa kwarto ng mga paramedic tuwing gabi. Matagal na nanatili ang mama ko doon at naging pamilyar siya sa katahimikan ng mga bakanting pasilyo. Ang ingay ng lumang gusali na nagbabangon at lumulubog. Ang pagmasid sa liwanag ng mga flashlight na dumadaan sa mga kama sa lumaang ward ng mga pasyente sa kabilang bahagi ng gusali.
na bahagyang makikita sa bintana ng kanyang kwarto ay nakapapawi. Kahit na may kaunting kaba sa likod ng kanyang isipan, marahil isang takot na muling magising dahil sa mga gwardya. Nakatulong ito sa pakiramdam ng pagiging alaga sa mga mahahabang gabi ng duty. Ang emergency medicine, kahit na umaasa sa teamwork, ay may kakaibang epekto ng paghihiwalay sa karamihan ng mga responder. Mayroong isang inaasahan, tulad ng naranasan ng mama ko, na kailangan mong pagdaanan ang mga pasanin mo mag-isa. Panatilihin ang kontrol sa eksena. Panatilihing malinis ang ambulansya at buhayin ang pasyente. Ito ay isang nakakapagod na trabaho at nangangailangan ng maraming lakas mula sa mga paramedic na naka-assign sa lumang gusaling iyon. Ang pinakamalalim na oras ng gabi ay bumabagsak sa isang mainit, banayad na katahimikan habang ang bawat paramedic ay dahan-dahang natutulog sa pagitan ng mga tawag. Nakaredy ang mga bota, nakabalot sa kanilang mga mabibigat na coat, at pinapawi ang kaba na dulot ng pagiging naka-duty. Sila ay natutulog sa iba't ibang mga kama at sofa at nagpapahinga. Sa isang gabing ganito unang nakita ng mama ko ang isang kakaibang bagay. Nakahiga siya sa kanyang kama, gising dahil sa takot na mawalan ng tawag at sa patuloy na paghilik ng kanyang partner. Ramdam niyang marumi siya. Naaalala ang dumi na naranasan nila sa kanilang huling tawag sa isang bahay ng hoarder. Hindi nila gaanong ginugol ang oras sa bahay mismo. Agad nilang inilipat ang pasyente sa init at kaligtasan ng ambulansya. Ngunit hindi matanggal ng mama ko sa kanyang isipan ang alaala ng mga plato ng bulok na pagkain na pinamumugaran ng mga uod na nakatambak sa ibabaw ng mga piling-piling stock ng mga pahayagan, plastik na mga upuan sa bakuran, at mga bag ng damit na kasing taas niya. Ang mga trail ng dumi ng daga mula sa mga plato pababa sa sahig ay hindi nakatulong sa pagpapakalma ng kanyang isipan. Isang detalye na palaging napapansin ng mama ko sa eksena. Isang katangiang nagpapahusay sa kanya bilang isang mahusay na paramedic at isang bagay na nagpapahirap sa kanya upang mag-move on mula sa isang buhay na tawag. Ang inay ko ay medyo naguluhan sa simula, pero mabilis siyang nainis. Maliwanag na isa sa mga kasamahan niyang nagtatrabaho sa brain trust nila ang nagtatangkang mangtukso sa kanya. Pamilyar na siya sa ganitong klaseng kalokohan dahil naging biktima at nagpatawa rin siya sa mga EMS jokes, mga elaborate pranks, paulit-ulit na biro, nakakatuwang paggamit ng mga utak ng cadaver at intubation kits. Lahat ng klase ng kalokohan nakita na niya. Ngunit sa ngayon ay hindi siya interesado sa kahit anong EMS jokes. Kinuha ni inay ang basura at lumabas ng banyo. Tiningnan ang buong kwarto upang hanapin kung sino ang gago na nagtatago at nagtatangkang takutin siya sa gitna ng gabi. Patuloy na humihilik ang partner niya sa kama kung saan iniwan siya ni inay. Sa kanto ng kwarto, nakita ni inay ang dalawang lalaki sa kabilang unit na natutulog pa rin sa ilalim ng kanilang mga kumot at coats. Ang tanging ingay sa kwarto ay ang malumanay na galaw ng oscillating space heater at ang kumikislap na blue na screen ng telebisyon. Isinasaalang-alang ni inay ang kabutihang loob ng ibang paramedics. Pati na ang malas na tiyak ay dadapo sa kanya kung sakaling gisingin niya ang mga ito nang wala namang emergency. Suminghap siya. Karapat dapat siyang magising, naisip niya. Isa sa kanila ang nang takot sa kanya sa gitna ng gabi sa kanilang spooky na gusali. At ngayon, nagkukunwaring natutulog lang sila para iwasan ang galit niya. Sinimulan niyang lakarin ang direksyon ng partner niya. Handang gisingin siya nang marinig niya ito. Ang tunog ng umaagos na tubig ay kanyang narinig at napahinto siya. Nakatayo siya doon at naguguluhan. Hindi ko ba napatay ang gripo? Nagtatakang tanong sa sarili. Ibinagsak niya ang basura malapit sa pinto ng kwarto nila at bumalik sa banyo.
Pagpasok niya, nakita niya na ang mainit na tubig ay umaagos na naman sa lababo at ang singaw ay muling pumailan lang. Huh? Sinuri ni inay ang gripo saglit bago niya niliko ang gripo at pinatay ito. Inikot niya ang mga valve ng mahigpit at nagsimulang maghanap ng paliwanag para sa insidente. Bumalik siya sa kanyang kama. Naupo siya sa manipis na kutsyon. Iniisip kung kailan ba niya huling binuksan ang gripo. Habang tinutuklas niya ang maliit na pagnanais na maghugas ng kamay matapos hawakan ng basura, narinig niya ito. Isang maliit na creak, hindi masyadong malakas, nanggagaling mula sa banyo. Isang saglit, nagsimulang umagos muli ang tubig. Bigla siyang tumayo mula sa kama at nagtungo sa banyo. Ang mga mata niya'y lumaki sa takot habang tinatanaw ang uwang sa pinto. Dahan-dahan niyang sinilip ang kwarto at nakita ang gripo ng mainit na tubig na kumikilos ng kusa bago ito tumigil. Nakatayo siya doon, pinagmamasdan ang umaagos na tubig. At kahit puno ng takot, ang isipan niya ay mabilis na nag-isip. Desperadong maghanap ng paliwanag sa nakita niyang hindi kapani-paniwala. Wala siyang natagpuang sagot. Pumunta siya sa lababo at nagsimulang maghugas ng kamay. Sinubukan niyang huwag pansinin ang anyo ng isang nilalang na muling nagmamasid sa kanya sa salamin habang binabalikan ang insidente. Pinatay niya ang gripo, pinunasan ang kanyang mga kamay, at ginamit ang paper towel upang patayin ang ilaw habang iniwan ang banyo. Umuupo si inay sa kanyang kama habang nakatitig sa nakabukas na pinto ng banyo. Ilang oras ang lumipas at pagdapo ng araw na nagpatapos ng kanyang shift, nagising ang partner niyang si Lauren at nakita siya na nakatitig pa rin sa bakanting banyo. "Magandang umaga," sabi ni Lauren. Inaalog ang kanyang katawan mula sa kama at pinapahid ang mga mata. "Nakatulog ka ba?" Tahimik lang si inay sa simula. Ang noo niya'y nakakunot. "Corinne?" tanong ni Lauren. Tumingin si inay sa kaibigan, patuloy na nag-iisip. "Oo, konti lang yata." "Grabe!" ang sagot ni Lauren habang nag-uunat ng katawan at kinuha ang kanyang mga gamit. Patuloy pa rin ang pagtingin ni inay sa banyo. Ang mga galaw ng iba pang medics ay nakakatulong sa pag-relax ng kanyang nerbiyos. "Hoy, Lauren!" Tinawag ni inay ang atensyon ng partner. Nag-isip siya kung paano tatanungin kung may naranasan na bang multo sa lugar na ito. O baka may kakaibang panaginip lang siya. Sa huli, tinanong niya na lang, "Anong nangyari sa plumbing dito?" Wala naman talagang kakaibang kwento tungkol sa mga multo sa mga paramedics. Pero hindi pa rin niya nais ipagsabi na naniniwala siya sa ganun. Karaniwan ito sa mga volunteer ambulance squads na may ilang prejudice laban sa kanila mula sa mga regular na paramedics. Kaya't hindi niya na binanggit ang nakita sa lumang ospital. Ang tanging tao na pwede niyang makausap tungkol dito ay ang partner niyang si Lauren. Kahit na hindi naniniwala si Lauren sa mga multo, hindi siya magagawang husgahan nito. Patuloy na nag-aalala si inay. Hindi makapaniwala sa nangyari sa banyo. Bawat gabi, binabantayan niya ang ilaw ng flashlight na naglalakad sa paligid ng ward. Nakikinig sa malumanay na paghilik ni Lauren at iniisip kung ano talaga ang nangyari. Tinutulungan niya ang kanyang sarili sa paghahanap ng mga paliwanag. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa mga misbehaving sinks at iba pang karanasan ng mga tao tungkol sa gripo na kusa na lang umaagos. Ngunit tanging nakita niya ay mga diskusyon tungkol sa mga paranormal na aktibidad. Nang lumaon, ay nakaramdam siya ng pagod ng dahil na din sa kanyang trabaho. Ang mga katanungan sa kanyang sarili tungkol sa insidente sa banyo ay panandalian niyang nakalimutan at agad siyang nakatulog. Kinabukasan, isang mahabang araw ng pagtatrabaho at paglalakad sa kalagitnaan ng taglamig, ay mabilis lumipas ang oras habang ang mga paramedics ay natutulog. Dumating ang takip silim at ang mga bituin
ay nagsimulang magpakita mula sa madilim na kalangitan. Walang kaalam-alam ang mga paramedics na sa kabila ng gabi. May ilaw mula sa flashlight na dahan-dahang gumagala sa buong gusali at ito ay dumaan sa bawat kwarto habang ang buwan ay dahan-dahang tumawid sa langit. Makalipas ang ilang oras, ang flashlight ay nagningning sa pinto ng quarters ng mga paramedics. Ipinakita nito ang mga natutulog na paramedics na hindi nagkikilos. Ang flashlight ay naglakbay sa buong kwarto na tumama sa mga sapatos, nakatagilid na mga libro at mga extra na snacks na nakatabi mula sa mga break room ng ospital. May narinig na malumanay na pagngiwi ng radyo na hindi sapat upang magising ang sinuman. Nababa ang volume nito, isang maliit na pagkakamali na hindi nila kayang itama. Pumailan lang ang sinag ng flashlight sa radyo at isang mahinang boses ang nagsalita mula dito. "Hoy, gumising ka na." Si Inay ay gumalaw at isang mahina, insistenteng boses ang gumising sa kanya. Iniwasan niyang buksan ang mga mata, pilit pinipigilan ang sarili na huwag magising. Naalala niyang magkasama sila ni Lauren sa gabing iyon, kaya tiyak na ang boses na iyon ay para sa partner ng iba. Muling may bumulong. "Gumising ka na!" Halos malapit na sa kanyang tenga. Nang marinig ito, agad siyang napatalon at tumayo mula sa kama. Galit na galit. Inisip niyang may kapwa paramedic na nanggugulo sa kanila. Ngunit habang iniikot ang mata, nakita niyang tahimik ang lahat. Nakita niyang ang iba pang 3 tao sa kwarto ay natutulog pa rin at walang galaw. Hinanap niya ang pinagmulan ng boses, ngunit ang lahat ng ito ay tila tahimik. Pagkalipas ng ilang saglit, muling narinig ang malumanay na tunog ng radyo. 52, tanong ng dispatcher sa kabilang linya ng radyo. Bumangon si Inay mula sa kama at tumawid papunta sa walkie. 52 dito, sagot niya. Sa mga sandaling iyon, ay inayos niya ang kanyang sarili at isipan habang ginigising si Lauren. Inihanda niya na din ang mga gamit niya at sinubukan kumbinsihin ang kanyang sarili na. Ang tanging narinig niya ay ang dispatcher sa radyo. Ngunit ang malalim na boses na gumising sa kanya ay hindi tulad ng mahinahong soprano na naglalarawan ng emergency tulad na kanyang tinutugunan sa kabilang linya. Di nagtagal matapos ang gabing iyon, inilipat muli ang buong team unit ng mga medics. Laging may pagbabago kapag ang upper management ay bumili o nagbenta ng mga gusali sa buong county, kaya't wala nang bago dito. Si Inay at ang iba pang mga paramedics ay na-assign sa lumang mining hospital. Isang araw, nagdesisyon silang makipag-ugnayan sa mga security personnel na nagbabantay sa building. Mababait ang mga ito at kahit nga sermunan mo sila tungkol sa oras ng paggising sa mga paramedics ay ayos lang. Nag-aya ang isa sa mga paramedic na mag-inom kasama ang mga security personnel na bago nilang kaibigan. Nagtawanan at nagkwentuhan ang mga gwardiya at paramedics sa isang bar na hindi kalayuan mula sa lumang ospital. Nagsasaya mga ito kanilang libreng gabi. Salamat nga pala, wika ni Lauren. Salamat sa pagbabantay sa amin habang tulog kami. Dagdag pa niya, naguluhan ang mga gwardiya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng isa. Napakunot ang noo ni Lauren. Di ba? Gabi-gabi kayong nag-iikot sa building habang tulog kami? Sagot ni Lauren. Ha? Hindi na kami nagpatuloy sa mga patrolya. Singit ng mas batang gwardiya, sabay inom ng alak. Pinaliwanag ng mas senior na gwardiya. Nung napagtanto namin kayo pala ang nag-o-occupy sa wing na yon, nagche-check na lang kami ng ibang mga pinto at nagda-drive-by. Kadalasan, hindi na kami pumapasok sa gusali, lalo na't hindi na kami naglilinis sa mga pasilyo. Sabay tagilid at inom ng alak. May nakita ba kayong palatandaan ng mga posibleng nanghimasok? Tanong ng senior na gwardiya. Biglang namutla si Inay. Nakikita namin kayo. Ipinilit niya. Nakikita namin ang flashlight gabi-gabi.
Buong magdamag, lumilipat mula sa silid patungo sa ibang silid at tinitingnan ang lahat ng bagay. Sinusuportahan siya ni Lauren at sabay sabing, "Wala kaming narinig na basag na salamin, walang alarmang tumunog, wala ni isa. Sino pa ba ang magtatangka na manghimasok sa isang luma at bakanting gusali gabi-gabi?" Biglang nagbago ang mood ng buong grupo at natahimik ang lahat. Bumuntong hininga ang mas matandang gwardiya at humilig sa kanyang upuan. "Ah, yun pala," sabi niya. Tinungga ang inumin. "Yun ang tinatawag nilang ghost doctor." Biglang nakaramdam ng kaba ang mas batang gwardiya. Napatingin siya sa ilalim ng bote ng beer. "Ghost doctor?" tanong ni Lauren. Lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Ang mas matandang gwardiya ay umungol at humilig sa kanyang upuan. Inilagay ang braso sa ibabaw ng bar table. Noong aktibo pa yung ospital na yan, noong mga panahong iyon, halos mga minero lang at mga tao sa kalapit na lugar ang taging nasasakupan ng hospital. Pero maliit pa ito at malayo para magdala ng buong staff mula sa malalaking ospital sa Morris County. Ang mga staff nila nagtatrabaho araw-araw, minsan walang tigil. Ilang nurse lang, mga housekeepers at ilang doktor. Hindi siya ang tanging doktor dito pero parang siya na rin. Nakatira siya sa tabi ng ospital. Nag-set up sila ng katre para sa kanya, doon mismo sa sick bay. Binabantayan niya ang mga minero na parang mga anak niya. Uminom siya mula sa bote at nagpatuloy sa kanyang kwento. Noong mga panahong iyon, mayroon pang paniniwala na ang mga babae ay dapat umuwi tuwing gabi. Ipahinga ang kanilang mga katawan mula sa matinding trabaho na, siyempre, hindi nila dapat ginagawa. Tumitig siya kay Lauren at kay Inay at nagkunwaring seryoso. Kaya madalas pinapauwi niya ang mga nurse at siya ang nagsasagawa ng rounds. Ang tanging dala niya lang ay isang luma at maliit na flashlight. Palihim na dumadaan sa mga pasilyo habang naka-sleepers, tinitingnan ang mga chart ng pasyente at tinitingnan ang mga vital signs sa liwanag ng lampara. Bumuntong hininga siya, muling tinungga ang bote. Namatay siya sa kanyang katre, tahimik na pumanaw sa kanyang pagtulog. Sabi ng iba, isang pasyente ang nakapansin, nagising mula sa pagkawala ng kamay niya sa kanilang pulso. Ang iba naman, isang nurse daw na napansin nang hindi siya dumating kinabukasan. Tahimik ang grupo ng ilang sandali. Pero patuloy ng gwardiya. Hindi siya nag-clock out. Ang mas batang gwardiya ay tumingin palayo. Matagal na kaming nakaka-receive ng mga reports tungkol sa break-in na walang alarm. May mga naglalakad lang sa paligid, nakikita ang flashlight na gumagalaw, at iniisip nilang isang batang teenager lang. Kaya tatawag sa pulis. Wala namang makita ang pulis at pinagsabihan lang ang tumawag. Kaya't pagkatapos ng mga tawag, kinuha kami ng mga may-ari ng property para magbantay sa mga kabataan. Pero ang totoo ay hindi naman talaga sa kabataan. Hindi din iba pang mga tao kundi sa ghost doctor. Nagpupumilit siyang tumulong. Nagsalita ang batang gwardiya. Nagulat ang mga paramedics. Habang naglalakad kayo sa ospital pagkatapos mag-trigger ng alarm, maririnig nyo ang isang boses na nagbubulong sa likod nyo, sa basement, at bababa kayo at makikita ang isang pulubi na nabasag ang bintana at natuklap ang kamay. Habang nagpapatrol, dadampot siya sa dibdib mo at titigil, kasabay ng pagbagsak ng tile sa kisame sa harap mo. Napatingin siya kay Lauren at Mama. Minsan, maglalabas ka ng flashlight sa bagong quarters ng medic. Maririnig mo siya na magsasabi, "Scoundrel! Hindi ko alam kung ano yon." Tahimik ang mga paramedics. Iniisip ang kwento. Sabi ng katrabaho ni Inay na si John. At least, tinutulungan niya tayo. Ang mga paramedics ay sobrang superstisyoso. Alam ko na yan bago pa man ikwento sa akin ni Inay ang kwentong ito. Pero hindi ko naisip kung gaano sila kasuperstisyoso hanggang sa dumating ang oras na iyon. Habang tinatapos ni Inay ang kanyang kwento,
Pinagmamasdan niya ako. Tinitingnan ang aking mukha ng mabuti. Tumawa ako noon, iniisip na niloloko niya lang ako o may prank siyang ginagawa. Baguhan lang ako sa pagiging volunteer sa isang ambulance squad na matagal ng bahagi ng pamilya namin. Kaya inisip ko lang na isa itong bagong ritual na kailangan ko pang maranasan. Nakita mo ba ulit ang ghost doctor? Tanong ko. Hindi. Umiling si mama. Seryosong seryoso. Naging abandonado na yung gusaling yon. Pero gusto kong ikwento sa iyo siya para hindi ka mabigla sa unang overnight shift mo. Pinag-cross ko ang mga braso ko. Nakapag-overnight shift na ako dati. Tumulyap si mama sa akin ng isang tingin na alam ko. Yung tingin na parang, yeah, right, na puno ng di sinasadyang sarcasm. Yung totoong overnight shift. Sa isang tunay na squad house, may sarili nitong mga multo. Piniga ko ang leeg ko. Sinusubukang intindihin kung anong ibig niyang sabihin. Ano? Parang si Ma'am? Baka naman isang allegory ito para paalala sa akin na respetuhin ang mga karanasan ng mga unang responder na dumaan bago ako, lalo na yung mga nasa pamilya namin, tulad ng yumaong lola ko. Inalis ni inay ang kamay niya sa hangin na parang tinataboy ang ideya. Hindi naman yun si Ma'am na nagpaparamdam sa squad house, pero may isa at tututok siya sa'yo, kaya't mas mabuti kung magpakabait ka. Okay, inay, sabi ko sabay ngiti. Magiging mabait ako, dagdag ko. Nakalimutan ko na ang kwento ni inay at ang doktor habang ang gabi ay lumalim. Medyo tahimik ang shift ko. May ilang tawag lang sa umpisa at masuwerte na nakahinga ako ng ilang oras ng tulog. Wala akong iniisip tungkol sa mga multo. Habang ang buwan ay tumaas sa kalangitan, tumatama ang liwanag nito sa makintab na sahig ng silid kung saan ako nakatulog. Pero may narinig akong isang bagay na dahil sa pagiging magaan kong matulog ay gumising sa akin sa mga oras ng madaling araw. Isang kalabit, parang ang tunog ng sapatos, pangtrabaho na dumudulas sa kahoy na sahig. Habang ako'y muling nagising, narinig ko ang isang boses. Isang magaspang na boses ng lalaki, eksaktong sa aking tainga. Hoy! Ang sabi. Sa taas! Gising! Bigla akong bumangon, nakatayo ng diretso sa kama, handang mag-sorry sa isang senior na miyembro ng squad tungkol sa tawag na tiyak na napag-iwanan ko. Pero nag-iisa ako. Ang partner ko ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Siya lang ang buhay na tanda ng presensya sa bakanteng gusali. Bago ako bumalik sa kama, narinig ko ang mga tunog ng radio. Tahimik na lumalabas mula sa isang mobile radio sa kwarto ng partner ko. May tawag kami na kailangang tugunan. Ginising ko ang partner ko, nagsuot ng boots, at sinubukang unawain kung ano ang nararanasan ko habang kami tumakbo patungo sa emergency. Makalipas ang ilang taon, patuloy ko pa ring iniisip ang gabing iyon. At sa palagay ko, malinaw naman ang sagot mula pa noon. Ang mga paramedics ay superstisyoso. At ngayon, isa na rin ako sa kanila. Simula noong gabing iyon, naging mas maingat ako tuwing may overnight shift ako sa squad house. Lagi kong sinisiguradong nakalock ang mga pinto, tinitingnan ang bawat sulok bago ako humiga, at pinakikinggan ng mabuti ang tunog ng gusali sa tahimik na mga oras ng gabi. Minsan, iniisip ko na baka guni-guni ko lang ang nangyari. Pagod lang ako, puyat, at napapaginipan ko lang ang mga kwento ni inay. Pero sa bawat shift na natutulog ako doon, lagi kong nararamdaman ang kakaibang presensya. Isang pakiramdam na parang may nagbabantay. Hindi ko na ulit narinig ang boses. Pero may mga pagkakataon na nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi at napapansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Kahit na sigurado akong isinara ko ito bago matulog. Minsan, maririnig ko ang mahihinang yabag sa pasilyo. Pero kapag sumilip ako, wala namang tao. At may isang beses, habang naglilinis ako ng ambulance bago matapos ang shift, bigla na lang akong kinilabutan. Pakiramdam ko,
may nakatingin sa akin. Napalingon ako, pero wala namang tao. Ngunit, sa gilid ng aking paningin, parang may gumalaw. Isang aninong mabilis na lumusot sa hallway. Hindi ako sigurado kung multo nga yon o pagod lang ako. Pero alam kong hindi ako nag-iisa sa gabing iyon. Ang mga paramedics ay superstisyoso. At ngayon, alam ko na kung bakit.